guys, my name is Shane Tatad at nandito po ako ngayon sa Big Blue Darangan para gumawa ng food drive. At kasama ko po dito si Reynald San Diego at ang iba ko pang mga kaibigan. Dito po ay umorder na si Reynald at inantay na lang po namin na dumating ang aming order. Dito, okay na po at nakuha na po namin ang aming order. Pupunta na po kami sa taas para magkwentuhan. Isa ang Big Brew sa napili kong gawa ng food writing dahil bukod sa masarap na ito, affordable pa ng kahit na sino, lalo na kami mga estudyante. Dito rin sa Darangan, pwede kayong magkwentuhan at tumambay lang ng inyong mga kaibigan dahil meron sila ditong lugar para doon. Dito rin sa lugar na ito, madalas kami magkwentuhan at maglabas ng aming mga saloobin. Yun lang guys, salamat sa panonood. Guys, welcome to our vlog, Food Writing with my mom. So ayan, nakikita nyo, naggagayat na siya ng mga ingredients niya, sibuyas, kamatis, bawang, ayan. Uumpisa na siyang gayatin yung mga ingredients na dapat ilagay. Ayan, gayat lang. Ayan, balat-balat. Then next, pagkatapos niya lang gayatin lahat, ayan, binuksan niya na yung kalan. Tapos, naglagay na din siya ng mantika para iprito yung mga ingredients. Yan, bawang muna. Yan, bawang. Next, kamatis. Nalagay niyo na pala yung sibuyas. Ayan. Yan, halo-halo lang. Mix-mix. And then, ilang minuto, nilagay niyo na din yung mga manok. Tapos, hinalo-halo niya lang. Tapos, nilagay niya ng konting paminta. Tapos, hinalo niya ulit. Ayan. Halo lang. Tapos, yan, tinakpan niya na. After 15 minutes, binuksan niya na ulit. Tapos, naglagay na siya ng toyo. Tapos, minix niya ulit. Tapos, naglagay siya ng magic sarap, pang palasa. And then, minix niya ulit. Tapos, lalagay niya na ng di mawawala ang dato puti. Tapos, nimix-mix niya ulit. Ayan, mix-mix lang. Tapos, tatakpan niya na. Yan, tatakpan niya. Pagkatakpan niya, mag-aantay lang tayo ng 15 minutes. Tapos, luto na. Yan na, luto na ang adobo ni Mama na napakasarap. Tada! Hindi mo wala ang kainan. So, ayan, kumain na rin ako nun kasi sobrang ako nagki-crave kasi nga, sobrang sarap ng luto ni Mama. Ayan, nagkanda-kanda, kasi nga sobrang sarap talaga ng luto ni Mama na walang papantay talaga. So, this is my vlog, Food Writing with my mom. I hope you like this. Bye! Everyone, for today's video is i-share ko or ikukwento ko sa inyo ang aking personal essay, which is ang nakapaloob dun is yung pagsama ko ng field trip nung ako'y grade 7. So, let's go! So, kaya ito yung napili kong ilagay sa personal essay ko kasi for me, ayun yung memorable experience ko that time kasi nung elementary ako, hindi kami pinapayagang sumama ng field trip ng magulang namin dahil yung mga panahon yun is maraming na-aksidente sa field trip na yan. May mga bus na nahuhulog sa bangin, etc. At isa pang dahilan is wala kami sapat na pera dahil dalawa kaming sasama ng field trip kasi hindi naman pwedeng isa. So ayun na nga, nung pinayagan sumama ng field trip ang ate nyo, syempre tuwang-tuwa. And gabi pa lang,
naka-ready na yung mga dadali niya, yung mga snacks and mga gamit na need niya for doon sa pupuntahan nila sa field trip. So, ang unang pinuntahan namin nung araw na yon is yung Tagaytay. For me, hindi naman ako masyadong excited nung time na yun pumunta kami ng Tagaytay kasi second time ko nang makapunta. Yung first time na punta ko dun is kasama ko yung lola ko. Kaya hindi na ako masyadong na-amaze sa place. So, punta kami Tagaytay. Ginawa lang naman namin is nag-ikot lang dun. Inikot namin yung lugar ng Tagaytay and kumain ng noodles and something. Basta naglibot lang kami doon. Parang, and then, syempre, bumili ng mga pasalubong, mga gustong bilhin para pag uwi ng bahay is may pasalubong sa magulang. Then, yun, ang second destination namin is Laguna. Hindi ko masyado matandaan yung place or saan yung exact na tawag dun sa place na yun. Pero para siyang para siyang talaga, tourist spot na parang pamol na ewan na may mga kainan, parang ganun. Then, ang pinuntahan lang naman namin dun is yung parang dun, waterfalls na may mga isdang, may iba't ibang kulay. Ewan ko anong tawag dun, goldfish ata yung tawag sa ganong isda. Basta yun, nagpakainan kami nun. Then, ayun, libot-libot lang uli sa lugar na yun. Hanggang sa mapagod, hanggang sa maubos yung time, nakalaan doon para sa lugar na yun. And the last one na pinuntahan namin is yung Enchanted Kingdom. Siyempre, dito naman excited ang lahat pagka field trip sa Enchanted Kingdom kasi dito ka talaga mag-i-enjoy. Siyempre, may mga rides at kung anik-anik pa na pwede mong gawin. So, dun din, malapit lang naman din dun sa pinuntahan namin malapit lang yung Enchanted Kingdom dun sa second destination namin kasi Laguna lang din naman yung For me, sobrang nakaka-enjoy dun kasi bukod sa makakasakay ka ng iba't ibang rides, napakahaba rin ng oras dun. Siguro dumating kami ng mga time na is 1:00 ata. Tapos, ang tapos dapat namin is 8:00 ng gabi. Which is yun na yung magpapaputok ng mga fireworks. Yun sa Enchanted Kingdom. Pero yung oras na rin naman na yun, yung 1 to 8 na oras na yun is, hindi rin masyadong maraming rides ang masasakyan mo dahil syempre ang dami rin nagpipilip ng mga oras na yun. Hindi lang naman din kami. So marami kami kasabay, sobrang dami. Sa isang ride, sobrang haba ng pila. As in, sobrang haba. Kaya ilang rides lang din nasakyan namin. I think 4 or 3 sigurong rides ang masakyan lang namin dahil sobrang haba. So ayun, ang first ride na sinakyan namin is yung Space Shuttle. And then sa second one na sinakyan namin is yung parang swan na nasa tubig na parang papadyakan. And ayun, ang last one na rides na sinakyan namin is yung Stream Tower. Yun ang pinakaya kong sakyan na rides. Pero dahil nga for experience, ayun, sumubok ang ate mo. So for all, nang nangyari sa unang sama ko ng field trip is masaya and memorable talaga. Kasi yung experience mo with your classmates and friends, kasi minsan lang naman mangyayari yun. Then, diba, pagtas naman nun, pagtapos nyo ng high school, magkakaiwalay-walay na kayo. Kaya, yung experience yun is the best talaga. Para, kung gusto mo mabalikan yung mga moment na yun, miss may mababalikan ka. Yun lang, bye-bye! So, hi guys! Pupunta tayo ngayon sa Wawa Malangoy kasama si Ben! Go-ride tayo! Let's go! So, hi guys! Dito na tayo ngayon sa Wawa. Nag-bike lang tayo papunta dito. So yan, ngayon inaayos ang Wawa. Kasi, ang alam ko, dudugtong to sa daan Patagi. Napakadaming tao, dudulo. Tapos may kalbo. Yan.
na dumating sa akin. Kasi patapos na yung school year nun at mag-graduation na. So, parang gusto lang namin na maging masaya at maiwang alaala yung budol fight na yun. So, ayun yung gusto ko ibahagi dahil ayun yung parang mahalaga para sa akin na araw na dumating. So, ayun yung pinaka-memorable. So, yun lang. Thank you. Good day everyone! This is Katrina Ignacio and ito po yung vlog ko about profile. Yung nakalagay sa profile ko is si Sarah Fajardo, which is yung classmate ko simula grade 11 and now seatmate ko siya ngayon. Ngayon, pagkakwentuhan natin siya. Kasama si Sarah sa honors list. Favorite niyang pagkain is ramen and ang hilig niyang gawin pag bored siya is maglaro ng online games. Example, ML or lalo na sa Code M. Mahilig din siyang manood ng cartoons na Sanrio. Tas yung favorite niya sa Sanrio characters is si Cinnamoroll. Yung ayaw niya naman is yung katulad nung pag naka-earphone siya, bigla siyang kakausapin or kakalabitin ng mga tao-tao dyan. Tapos, tatanungin ng minsan nonsense, ganon. Tapos, yung ayaw din niya yung maingay magnguya. Ayun yung mga pet peeves niya. Yung dream niya naman after college na magiging work niya is psychiatrist. Pinaka pet peeve niya talaga is yung taong hindi alam yung boundaries or limit niya. And yung taong hindi alam yung salitang personal space. Tapos, yung favorite childhood memory naman ni Sarah is yung pagpunta nila sa lake ng grandfather niya and nanghuli sila ng isda doon sa lake na yon. That's all. Thank you. Hey guys, ako nga po pala si Lanzandre Manzano Piquero from 12 Kennedy. May kwento lang po ako sa inyo na experience ko po noong grade 5 to 6. Nung naging basketball player po ako ng Kalumpang Elementary School. Nung nalaman ko na nakuha ko sa municipal meet, sobrang laking tuwa ko yun at hindi ko to makakalimutan sa buong buhay ko. Ayun lang po. Hi guys, narito na naman po tayo sa panibagong video and kasama ko po ngayon ang aking magandang mama. Ayan, naging parte po siya. Actually, siya po yung kabuuan ng Memor and sa hindi ko makakalimutang karanasan. At para simulan ang aking Memor, sa babasahin kong gawa, eto na po. My mother's church visitation with me is the one of my most treasured life experience. She lived her life as the outside world told her to back then, and she had no interest in joining me there. God hears my prayer and He takes care of my mother. God's grace eventually found my mother, and I was shocked when she asked me when our service would begin. She then made the decision to come and express gratitude to the Lord. At that moment, I was grateful to the Lord because it is the one of the greatest gift I have ever received. Witness my own mother worshiping the real, powerful God. My mother has been changed by God's grace up to this point. It is not that she chose to believe, but rather that God uses her to reveal His glory. So, share ko lang yung best moments sa akin. I think nangyari ito, 6 years old lang ako. And then, yung grandmother ko is namatay yung lolo ko. And then, palagi niya sa akin sinasabi na gusto niya na may nagbagbigay sa kanya ng flowers, dress, chocolates, kagaya nung ginagawa ng dati kong lolo. So, dahil nga namatay yung lolo ko, wala nang nagbibigay sa kanya dun every Valentine's Day, every birthday niya, so, mga special events ko na. So, pag-isipan ko na why ako naman yung gumawa, bakit hindi na lang ako.
birthday niya noon last, nakalimutan ko na. Pero birthday niya na. So, inipon ko lahat ng baon ko. Nagtipid ako that day. And then, nagpasama ako kay mama na bumili ng flowers. Like, yung favorite flowers niya is white roses. So, nangyari nun, hindi nagkasya yung pera ko. So, ang ginawa ni mama, siya na nagbayad. And then, ako na yung bumili sa chocolates. So, gusto ko din siya bilan na ng dress. Kaso lang wala na akong pera. So, ang ginawa ni mama, siya na yung bumili. And then, ako na yung nagbalot. So, yun na. Kinabukasan, binigay ko sa kanya yung regalo. So, yun. Naiyak ako that day kasi nakita ko yung ngiti sa mukha niya. Niyakap niya ako. Binigay niya ako ng halik sa pisngi. Tapos kita ko talaga sa mukha niya yung happiness. My name is Dimari Concepcion. This is my profile. My partner is Agin Cortez. 19 years old siya. Ang talento niya ay paglalaro ng basketball at naglalaro din siya ng ML. Nung naging magkaklase kami, grade 11 at naging matalik ng kaibigan kasi para sa kami naglalaro ng basketball at naglalaro din siya ng ML. Ang gusto niya maging seaman para malibot niya ang iba't ibang lugar.